Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Legio Padulina. For today's video guys ay meron tayong sasagutin na tanong mula kay Dark. Ayan, ilalagay natin sa screen dito. Ang tanong niya ay, Sir, tanong ko lang po, paano maging senior crew? Ano ba ang dapat gawin? Ayan. So, bago natin yan simulan ay shoutout muna tayo kay Junalyn Revilla, kay Ana Rose De Luna at kay Kalala Vlogs. Ayan. Support din niyo sila sa kanilang mga YouTube channel. Mga small YouTuber pa lang po sila. At sa mga gusto pong magpa-shoutout next vlog, mag-comment lang po kayo sa baba para ma-shoutout ko po kayo. So yun, sasagutin natin tong katanungan ni Dark. Ayan. Paano ba maging senior crew or paano ba maging TL? So yun, para ito sa inyong lahat, sa mga baguhang crew at gustong mag-apply bilang isang service crew. Ano ba ang dapat gawin? So yun, number 1, kailangan mo muna maging crew trainer sa iyong station. For example, sa dining yung iyong mother station, dapat kabisado mo yung buong dining at ikaw yung crew trainer doon. Kapag naging crew trainer ka na doon, tuturuan mo yung mga bagong hired, yung mga training, ikaw magtuturo sa kanya kung ano ba yung dapat gawin sa loob ng station ng dining. Halimbawa, paano mag-serve, ano ang tamang pag-approach sa customer, paano kapag may complaint, paano i-handle para hindi magalit, at hindi na kailangan tawagin si manager kung kaya naman pag-usapan ng crew, no? Kung hindi naman siya malala, no? At kung hindi naman nag-hysterical. For example, ang mother station mo ay dining, then kailangan ma-cross-train ka sa kitchen. Ayan, kailangan ma-certified ka sa kitchen, and after mo ma-certified ng kitchen, meron ka ng 2 station na kabisado, pwede ka nang ma-promote bilang isang TL or senior crew. Ayan. Kapag ikaw ay na-promote na bilang isang TL, then ikaw cross-train ka sa lahat ng station. Katulad ng kitchen, dining, dyan sa JEDS, tapos sa pantry backup, tapos sa counter. Ayan, iikutan mo yung mga station, iikutan mo ang buong station para ito ay alam mo bilang isang TL. Para kapag may mga bagong crew, matuturuan mo siya at mag-guide mo. Yan ang responsibilidad ng TL, no? Kailangan ay halos lahat ng station ay alam niya, no? Kapag nagtatanong yung mga training natin, masasagot natin yan as a TL, no? Then, ano-ano ang ginagawa ng TL? Ayan. Or ano ang duties and responsibilities nito? So, medyo malawak na or medyo marami ng ginagawa ng TL kasi ikaw na yung gagawa ng schedule ng mga crew. Ayan, hawak mo na sila. Then, kapag may absent na crew, ikaw na yung papalit sa kanya. For example, opening si Juan, ay sabi, absent po ako sir kasi may important na lakad or may sakit. Ikaw yung papalit sa kanya bilang isang opening kitchen. Kaya malawak ang trabaho ng TL, no? Kung halimbawa naman, absent yung isa sa counter, ikaw yung mag-opening counter. Kasi hahanap ka ng kapalitan niya. Kung walang available, ikaw talagang papalit sa absent na crew. Pero kung mayroon namang available na mag-a-adjust ka ng oras, halimbawa, second opening si Pedro yung pagsi-second openingin mo. Ay, kung halimbawa si Pedro yung second opening, pwede mo siyang hugutin na pasok ka ng maaga kasi absent si Juan. Parang ganon. Pero kung hindi na mahuhugot si Pedro sa second opening kasi baka tulog pa siya, so ikaw talaga yung gagawa ng opening kung wala si Juan. Parang ganon yung example natin, no? Then yung pangalawa, si TL din yung nagta-travel path. Ayan. Ewan ko lang kung ginagawa pa yung pagta-travel path, no? Ano ba yung travel path? Ayan. Buong station po, iniikutan po yan ng TL, no? For example, iikutan mo ang kitchen. Ayan. Diyan marami kasing critical. Check mo yung mga banmari mo, kung umiinit ba yan. Ayan. Isusulat mo yan sa station checklist. Ayan. Check mo yung mga palabok, spaghetti noodles, kung yan ay hindi pa ba laps.
Tapos yung Chicken Joy, ayan, check mo din yan. Tapos lahat po ng mga product dyan sa loob ng store ay check po natin at isusulat sa station checklist. Ayan, yung mga expiry. Ayan, expiry ng bihon, palabok, spaghetti. Tapos yung patty, ayan. Check din po ang RIC kung tama po ba yung temperature niya. Yung RIC po ay rich in chiller at yung RIF ay rich in freezer. Ayan, check mo yan kung yan ay tama po sa temp. Ayan. Then, check mo yung mga expiration ng patty, hotdog, longganisa, yung lahat po ng expiry na pwedeng ma-expire din. I-check mo yan. Lalo-lalo na po yung mga buns, yung ginagawa nating burger, ayan, check po natin yung expiry niyan kasi yan po ay parang 3 days to 5 days lang ata. So yun, yun po yung mga chine-check ng isang TL. Kaya medyo mas maraming duties and responsibilities ng isang TL, no? At hindi basta-basta rin, no? Parang sila rin kasi yung supervisor dyan sa store, no? Kaya ganun na lamang yung trabaho ng TL. So, ito bang si TL ay merong additional na sahod or mayroon ba siyang allowance, ganun? Sa amin po kasi, based on my experience, every month lang po kami binibigyan ng allowance na 500 pesos. Yun lang po yung pinaka-additional bilang isang TL. So yun, hanggang dito lang yung video na to at sana kayo may natutunan. At kung hindi ka pa ka-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na ako para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. Thank you for watching guys. God bless.